Yung sinasabi po nilang blank items, ganito po yan. In the House of Representatives, when we approved the 2020 NEP pa yun, di ba? So may enrolled bill yan. The same thing, the Senate also approved their version of the NEP. So, upo po sila sa BICAM. Of course, there are line items in the enrolled bills of both houses na hindi magkatugma. So, before they enact, before they approve, kailangan magkapareho yan. So, dapat, sa akin palagay, kasi we don't sit in the BICAM, anong magre-reflect doon na budget? Yung version ng Senate, yung version ng House, o yung reconciled na versions nila? I think if you ask me, kasi it's not ratified yet, those are just draft that has to be the agreed budget for each of the line items, mag-reflect doon yung pinag-agreehan nila. So, my take on that, because if you look at the document that came out, that was leaked, December 11, hindi actually siya yung date kung saan in-approve talaga yung BICAM report. So, yeah, but still, they have to ratify that, but they have to maintain the position of reflecting the exact amount which was approved by both houses. So sabi nga ni Kong Stella, it's just a matter of typo yan eh. Yung sa technical people, ang i-insert nila yung amount na yon. So I'm just walking you through the process. Number 3, yung constitutionality question, that's okay. Anybody can run before the court. But ito po yung magiging impact niyan. No? What they're actually asking is tantamount to hostage the budget, the operation of all the agencies in the government, all the bureaucracy in the government for 2025 operation. Isipin nyo, halimbawa, kini-question mo yan, and that's for the operation of the entire bureaucracy. It's like tantamount to ask hostaging the budget na hindi mo na ipapagalaw yung ating mga bureaucracia. Kung halimbawa lang, the worst case scenario that the Supreme Court says is unconstitutional, what would happen? Reenacted budget tayo. Gusto nyo ba na may confidential funds, yung mga tinanggalan natin ng confidential funds? Kasi yun ang nandun sa 2024, yung kanilang budget. If we work on the reenacted budget, that would be the worst case that would happen in 2025 because tumaas ang demand, tumaas ang lahat ng mga dapat na programa na ibibigay ng gobyerno, may mga aligned items in 2024 na tinanggalan natin ng pondo like the confidential funds. Kung ibabalik yon based on the reenacted budget in 2024, meron silang budget, ibabalik ba natin yon? So I think that's the thing that we also need to understand. So in terms of the issue on constitutionality, sabi nga ni Kong Roch, it has gone through the regular process, nagkaroon ng debate. It's just a matter of agreeing both the House and the Senate on a contested line item. Nasabi naman ni Kong Stella, i-reflect naman yun eh. Hindi naman yun talaga blanco eh. Sino ba naman ang mag-approve na yan na blanco? It's just a matter of reflecting the exact agreed budget for each of the line items. So yun po yung take ko doon. We cannot afford to have a reenacted budget. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Dr. Melba Padilla Magay, na President ng ISAC. At ako po ngayon ang tatayo na parang moderator at integrator din po ng ating ISIP-ISAC. Mainit po ang usapan ngayon tungkol sa 2025 budget. Maraming agam-agam. Bakit nawalan ng budget ang PhilHealth? Bakit mas malaki yata yung DPWH kaysa sa DepEd na budget? Bakit mukhang merong mga blank items na sinasabi ng mga kongreso? Wala naman, dahil daw sa proseso lang yon. Ano po ang katotohanan ng mga bagay na ito? Ngayon po ay kikinig po tayo sa ilang mga citizens na kasama po dito sa tinatawag na Kingdom Keepers. Alam po niyo, nagkaroon po tayo ng pagpupulong-pulong at yung mga faith-based organizations na both evangelical, Protestant, Catholic ay nagsama-sama
kagaya rin po ng mga Clergy for Good Governance. For the first time, mukha pong meron tayong outrage na nanggagaling sa ating mga simbahan. At maganda pong sign ito sa atin na siguro marami na pong tao ang feeling nila tama na, sobra na, at kumilos na ang mga taong bayan at lalo na po ang mga tao sa simbahan. So ngayong gabi po ay bibigyan po natin ng kaunting pag-iisip at paglilinang ito pong issue ng ating 2025 budget at kung bakit ito ay dapat tutulan ayon sa ating mga kasamahan sa Kingdom Keepers. Iniimbitahan ko po kayo na sumama sa Indignation Rally para baguhin ang 2025 national budget. Ito po ay mangyayari sa EDSA Shrine on January 31, 3 o'clock. Sana po dumating tayong lahat para ipakita nila na hindi po tayo tahimik lang sa ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Salamat po. Ako po si Alma Cruz Miklat, miyembro ng Church Cafe na kasama sa KKK, Katipunan ng Kingdom Keepers, na sasama sa January 31st Indignation Rally. Meron po kaming sigaw, ang sigaw ng KKK. Tama na, sobra na, kilos na. Baguhin ang 2025 national budget at ibalik ang pondo ng edukasyon at ng PhilHealth. Maraming salamat po. Sana sa January 31 na rally, ako'y manawagang pagkilos para naman paglaban ang ating mga karapatan bilang mamamayan. Particular po, panawagan natin baguhin ang national budget na malaki po ang problema doon. At ibalik yung pondong kinuha sa edukasyon at sa kalusugan. Ito man lang po ay mapagkaisahan natin sapagkat pag tayo po ay sama-sama bilang bayan, ay hindi po maaaring hindi tugunan sapagkat nasa kamay po natin talaga ang kapangyarihan at katiwasayan ng ating bayan. Yan lang po. Magandang araw po. Ito po si retired General Carlos Kita ng Pilipino Tayo Movement. Tayo po ay makiisa upang kondinahin ang 2025 budget. Tayo po ay sumigaw na tama na, sobra na, at dapat na tayong kumilos upang labanan ang katiwalian. Sumama po kayo sa amin. Marami po salamat. Mga kababayan, kami sa People's Choice Movement na kasama namin ang mga evangelical, Protestant at Catholic individuals na lumalaban para sa good governance. Kasama rin kami dito sa Katipunan ng Kingdom Keepers. Ibig sabihin yan, we are fighting for a new heaven and a new earth. Gusto namin ng gobyerno ng Pilipinas ay dapat mawala ang poverty. Dapat may social justice. Kaya kami sumasama dito sa January 31 mobilization na nilalabanan namin ang maling budget. Dapat baguhin yan para ibalik ang mga pondo para sa education at PhilHealth, para ang education ng mamamayan at kalusugan ng mamamayan ay maayos. Sama po kayo lahat, sana po, dito sa January 31 Indignation Rally ng mga mamamayan. Thank you po. Hello, everybody. I hope that you're aware of what is happening in our country
whereas before our other ASEAN countries are progressing very fast. Our beloved country has retrogressed. So I think this is due to the lack of good servant leaders. You know, political leadership in any country is very important. With good servant leaders plus an active citizenry, with people involved in not only civic but political affairs as well, I think our country has a chance to grow. And of course, we also have to do this being a faith-based organization with our Lord in our minds and in our hearts. You have to combine political consciousness with deep spirituality so that our people and our communities will progress. I think this is the desire of everybody. So, my simple message is, let's elect servant leaders who are people of integrity, who have competence, and who have deep commitment for the good of the country. Isang paalala lamang sa mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Ang sinabi sa Kawikaan, 31, 8 hanggang 9 na talata ay ipagtanggol mo ang mga di makalaban. Ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katuwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Ito po'y pagbulay-bulayan natin. Sa mga nangyayari sa ating paligid, ito ang dapat nating matandaan. Ano ba ang nais ng Diyos na ating sundin at gawin? Maraming salamat. Tayo po ay nahaharap ngayon sa isang matinding crisis bilang isang bansa. At naranasan na po natin ang ating decline, yung sinasabi po ni Pastor Noel Pabiona, na dumami na ang mahihirap at mukhang dahil ito ay ang ating mga leadership sa governance ay mga magnanakaw. Mahigpit po sa ating 10 utos ang sinasabi na huwag magnakaw. At ito po ay, I think, lalo na doon sa mga tao na merong kapangyarihan na hawakan ang National Treasury. Yun po yung Kongreso, yung Speaker, yung pong ating mga senador, at yung pong ating Pangulo. Makikita po natin na itong nakaraang mga araw, meron pong iskandalo sa ating mga confidential funds na ginamit ko noon ng Office of the Vice President. Marami rin po mga umuugong na mga chismis, no? O kaya mga marites tungkol sa mga magic na nangyayari sa ating budget, kagaya nung sinasabi na merong blank items na for the first time, saan kayo nakakita ng budget na merong blanco. At ito po ay constitutionally mandated na task, yung gumawa ng appropriations ang ating Kongreso. At marami po tayong mga agam-agam ngayon for the first time sa national budget. Kaya po, sa tingin ko, significant na yung clergy is prepared to speak out na ngayon publicly. Maganda pong sign ito ng increasing na level of political consciousness ng ating mga kaparian, mga kapastoran. At gayon din po, significant din na meron po tayo ngayong katipunan ng mga faith-based organizations, kagaya po ng Church Cafe,
kagaya ng Kingdom Keepers, kagaya po ng PCM, yung People's Church Movement. Mga Katoliko po sila. At merong evangelicals, merong Protestants. Mahalaga po itong makita natin na mukhang talagang nagagalit na ang taong bayan. At pati na po ang mga taong simbahan. Maganda pong sign ang bagay na ito sa ating panahon. Dahil sa tingin ko, we are now in the very extreme na situation ng ating bayan. At ngayon po, nananawagan yung ating mga kapatiran sa Kingdom Keepers. Bakit po? Gusto ko lamang po na liwanagin po natin yung mga sinasabi nila. Unang-una, dahil tayo ay mga mananampalataya, sadyang nakakalumo ang ating gobyerno sa panahong ito. In our lifetime, halimbawa, yung aming pong generation, yung tinatawag ng mga baby boomers, noong mga 50s, 60s, wala kaming sense na tayo ay third world. Nalaman ko lang po yung category na yan nang ako'y pumunta sa UP, no? At nalaman ko na tayo pala ay binigyan ng category na third world. Dahil wala naman akong sense sa tayo mahirap na bansa. At totoo rin naman po na hindi naman tayo mahirap. We have tremendous resources. Yung po mga development theorists will tell us na ang isa raw country ay poor dahil sa meron silang deficits, no? Deficit sa resources, kagaya po sa Sub-Saharan Africa, kahit ano pong gawin natin doon, mga disyerto yon, walang tubig, so walang tutubo, no? Samantalang dito sa Pilipinas, kahit na magtapong ka lang ng saging dyan sa tabi, abay tutubo na, kahit hindi mo dinidilig at inaaruga. So, napaka-rich po ng ating resources. We are highly mineralized, no? Yung mga Chinese ngayon, minimina nila ngayon yung mga sari-sari nating mga minerals, no? At inaangkat papunta sa China. Ngayon, tayo rin po ay walang deficit sa human resource dahil I would like to think na mga Pilipino are very smart people. Hindi naman po sa tingin ko malaking himala o misteryo na we are in about 200 countries, yung ating mga OFW. Bakit po? Dahil everywhere I go, kapag ako po ay nagta-travel, sinasabi sa akin, gusto nila yung mga Pilipino. Whether they are in hospitals, as nurses, as doctors, o sila po ay mga caregivers, o sila ay mga engineers doon po sa Africa, halimbawa sa Zambia. Sabi po sa akin ng isang ambassador sa Sweden, nung nakita kami sa Sweden, sabi niya, actually, ang nag-train sa kanilang mga copper miners, hindi naman yung mga consultants na binabayaran nila ng malaki, kundi itong mga Filipino engineers na nasa shop floor at tinuturuan yung kanilang mga miners, no? So, maganda po ang ating reputation sa ibang bansa, kahit na po sa Japan, gusto nila yung ating mga engineers doon. So, wala po tayong deficit sa human resource, sa skills, no? Marurunong ang mga Pilipino, culturally highly adaptable, pwede tayong ilagay sa kung saan at we will thrive and survive. So, wala po tayong problema sa ating human resource. Highly educated pa rin ang ating workforce. Ngayon, sinasabi rin na ng mga development theories na kasi ang isang nation ay poor dahil sa hindi lang deficit sa resources, sa human resource, hindi educated, o kaya wala raw kapital. Sa totoo lang po, napakaraming pera ang ating mga elite na natatago lang. It gets stashed away, no? Sa Swiss banks o kaya sa Antilles, no? In other words, marami tayong kapital. Yung nga lang,
it gets out of the country, no? At hindi ginagamit ng ating elite para sa kapakanan ng ating ekonomiya. So, wala po tayong deficit sa kapital. Wala rin tayong deficit sa technology dahil alam po ninyo, maraming mga Pilipino ngayon ang mga nasa mga high-tech na mga companies. Alam mo, ang Singapore po, kumukuha yan ng mga senior na students dito, no? Kagaya sa informatics. At titingnan nila kung sino yung pinakamahusay doon, kukunin na nila. At ang Singapore is gunning to be one of the best sa paggawa ng mga software na computer. Yun ang kanilang mga mga creators nila dyan ay mga Pilipino. Mahusay tayo sa technology at hindi lang tayo mahusay sa technology, very creative tayo. Kaya tayo karamihan, tayo mga software na mga originators, no? At tayo rin yung gustong-gusto nila sa Japan para gumawa ng mga anime, no? Dahil very artistic at creative ang ating mga tao. So, wala pong reason ang Pilipinas. Wala siyang deficit. Whether you're talking human resource, you're talking natural resource, capital, technology, wala tayong deficit dyan. Ang deficit po natin, bad governance. At ngayon po nakikita natin ngayon nang matindi ang bad governance natin. At kitang-kita po natin yan dito sa national budget. Yung sinasabi po nila na bakit ang PhilHealth, no? Meron tayong supposed to be universal healthcare at doon gagamitin yung ating budget para sa PhilHealth. Kaso, hindi po binigyan ng budget ang PhilHealth. Ang sabi, may reserve naman daw. At hindi lang yun, kinuha yung 90 billion ng PhilHealth. At sabi, ilalagay daw sa iba, i-appropriate siya kung saan. Abay, pera po yan ng taong bayan, hindi yan pera ng gobyerno. They have no right to dip their hands into it, sa totoo lang. Hindi po, wala silang karapatan na kunin yung 90 billion na yon ng PhilHealth, tapos ilalagay sa kung saan. No? At siguro para sa eleksyon. Yan po ay pera ng taong bayan. Binabayad po ng mga taong bayan yan. Nagbabayad tayo ng PhilHealth. Ngunit, dahil sabi nila, meron man kayong reserve fund, di wag na. So, hindi raw binigyan ng budget. Alam po ninyo, kailangan ng PhilHealth ng budget para mapunuan po yung budget para sa universal healthcare. Ito po ay mga primary healthcare na benefit na dapat ibibigay sa lahat ng ating mamamayan. Ngayon po, wala siyang budget. Wala po dun sa budget. Zero budget ang PhilHealth. At pangalawa, sa ating sinasabi, mandato po ng Constitution na ang highest budgetary priority ay yung edukasyon. Pero mas ngayon po, sa 2025 budget, mas malaki yung DPWH kaysa sa DepEd, no? Of course, totoo na 1.06 trillion ng kaunti, mas malaki ng kaunti ang kung isusuma yung lahat ng mga binigay sa edukasyon, kagaya ng CHED, kagaya ng TESDA, and all of these things. Pero yung DepEd dapat hindi maiingusan ng DPWH. Pero ang laki ng DPWH ngayon dahil kailangan daw ng mga flood control projects. Pero tinatanong din po ng mga kritiko, ay baka naman yung mga so-called flood control projects na wala namang effectivity, ano? Sinasabi ng Pangulo natin na merong flood control. Ang ating mga mamamayan ay patuloy na binabaha, no? Wala tayong nakikita na very concrete na mga infrastructure para hindi tayo mabaha. So, saan punta yung pera na yan? At ngayon, napakalaki ng budget ng DPWH. Merong mga kolumnista na nagsasabi, baka yan ay gagawing election na is last funds. Yung mga so-called public works projects na kagaya ng flood control, ay madaling gawa ng kickback yan ng mga kongreso.
para sa kanilang eleksyon, no? Meron silang kitty fund para sa mga eleksyon nila na gagawin. So, yun po ang agam-agam ng maraming tao kung bakit napakalaki ng DPWH with nothing to show hanggang ngayon. So-called flood control project na priority. At hindi po lang yun. Mahalaga na maintindihan natin na mandato ng Constitution na ang edukasyon should have the highest priority. Sa budget po na ito, hindi po siya ang priority. Dahil marami pong mga pinaglalagyan ng funds na hindi dapat. Una na po dito, halimbawa, yung mga tinatawag na ayuda, no? Meron pong biglang na-imbento sila na ito daw ay yung ayuda sa kapos ang kita program, yung AKAP. Alam po ninyo, ang problema po dito, naging ayuda culture na po tayo. In other words, hindi lamang sa na-decrease yung ating pantawid pamilya, kundi nilagay po dito sa tinatawag na AKAP, no? Under the Department of Social Welfare. Bakit po ba tayo ngayon ay umaasa na lang sa ayuda? Halimbawa po, sa tingin ko bilang anthropologist, mahirap po na dadaan tayo lang sa ganitong klase ng kultura na lahat ayuda na. Halimbawa, kung ako'y may sakit, no? At meron akong, o kaya ang aking anak ay may sakit, ang gusto ng mga congressman, pupunta ka sa kanila at sila ay magbibigay sa iyo ng ayuda. Yung kanilang mga pork barrel under any other name, yun ang ibibigay sa iyo. At siyempre, ikaw naman, dahil binigyan ka ng pera papunta sa ospital, abay, siyempre, tatanawin mo yun na utang na loob dahil kultura natin yun eh. Pero, sa totoo lang, ba't hindi magtayo ng mga ospital? Ng maayos ng mga public hospitals, diyan sa mga probinsya, diyan sa mga cities, doon po sa mga kanayunan. Bakit hindi po i-improve yung ating mga health centers? At gayon sila po ang gawing distribution centers ng tinatawag natin na universal healthcare. Bakit hindi po ganon? Tapos ang PhilHealth na dapat bigyan ng pera para sa kalusugan ng ating mamamayan ay walang pera, pero merong ayuda. Sa tingin ko po, bilang anthropologist, ito ay ginagamit upang magkaroon ng utang na loob ang ating mga kababayan na kapos. At syempre naman, dahil sila ay natulungan in their hour of need, tatanawin nila na utang na loob yun forever. At hindi lang yun, iboboto nila forever itong mga politician na ito. Kaya nagkakaroon din tayo ng political dynasty. Dapat po meron tayong pushback dito sa ayuda culture. Nagiging kultura na po natin yung ayuda. Hindi po tayo bilang mga citizen, hindi po tayo umaalsa at sinasabi, kailangan namin ng ospital na maayos. No? Hindi ayuda. So, yun po ang ilang mga bagay sa ating budget ngayon, kagaya po ng mahiwaging blank items ko, no? Nasabi ng presidente, hindi raw niya makita. Well, siguro, meron ng ginawa, no? Na mahiwaga doon. Ngayon, anong sinasabi ng scripture dito? Ano pong sinasabi ng ating banal na salita sa mga bagay na ito? Una-una, maliwanag naman po sa atin, ano, na yung mga magnanakaw sa gobyerno, sana maalis na sa pwesto. Mag-alsa na po tayo. Sabihin sa kanila, tama na, sobra na. Dahil utos po ng Diyos yan eh, huwag magnakaw. Mabigat po yan. 10 utos po yan eh. Pangalawa, mahaliwanag din po sa scripture na yung pong mga nakaupo sa kapangyarihan, merong responsibilidad na gamitin ang kanilang kapangyarihan, gamitin ang kanilang boses, gamitin ang kanilang authority, no? Para sa mga tao who are defenseless. Makikita po natin yan sa Proverbs 31.
Sabi, speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up, judge fairly, and defend the rights of the poor and needy. Yan po ay nandoon sa Proverbs 31. Yung Proverbs 31, very famous yan sa mga evangelical dahil ito ay parang meron kang ehemplo ng the good wife, no? Pero before that, meron pong advice sa king at ang pangalan niya si King Lemuel. At sabi ng kanyang ina, huwag mong ubusin ang iyong energy sa dissipation, whether it's wine or women or ganyan. Instead, sabi niya, ang pagkaluklok mo sa kapangyarihan ay gamitin so that what? The poor and the rights of those who cannot speak, no? Are given voice. Alam po niyo, mahalaga po yung sinasabi diyan sa ating Proverbs 31. Una, sinasabi, speak up for those who cannot speak for themselves. Ang kapangyarihan po ay binibigay sa atin para mabigyang boses yung mga tao na walang boses. Ito yung tinatawag na, giving voice to the voiceless. Speak up for those who cannot speak for themselves. Either wala silang kapangyarihan, hindi sila makapasok sa mga walls of power para sila ay marinig, o sila ay hindi masyadong edukado at walang language to be able to express yung kanilang rage, no? At pagkaapi. So, dapat, sabi daw, yung mga may kapangyarihan na magsalita. Ito po ang aming appeal sa simbahan. Dahil ang simbahan, merong kapangyarihang magsalita. Lalo na po yung mga preachers, lalo na po yung mga pastor at mga pare. Ang main responsibility nila ay magsalita at sabihin ang sinasabi ng Diyos. Kaso, hindi po yata sinasabi ang salita ng Diyos in behalf of those who cannot speak for themselves. Sabi nga po ng isang novelist, no? Ito pong si T.S. Eliot, sabi niya, we must expand, sabi niya, the preaching of the word, the proclamation of the word. Also to mean, the word must interfere with the word. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, merong relevance, hindi lamang po sa simbahan. May relevance yan in relation to society. Kagaya po nung sinasabi sa Exodus, huwag magnakaw. Sabihin po yan doon sa mga kinauukulan. Pero hindi sinasabi yan. Pipi kahit po yung mga pari at kahit yung mga pastor. Lalo na pag nahaharap sa mga makapangyarihan. Ay ito po ay major na task at mandate ng ating Panginoon sa mga tao na merong kapangyarihang magsalita. Isa po yan. Speak up for those who cannot speak for themselves. Pangalawa, sabi, kailangan daw we defend the rights of the poor and the needy. Palagi po tayong kumikiling dun sa mga tao who are powerless, na hindi po makalaban. Wala palaging talunan, sapagkat all the power is on the side of the oppressor. Doon po sa Ecclesiastes sinasabi, as a matter of fact, na ito po yung empirical fact, power is on the side of the oppressor. Kaya dapat po, yung mga maayos na tao na merong kapangyarihan should learn to also what? Defend the rights of the poor and needy. Hindi po yung feeling natin, simbahan tayo, wala tayong pakialam dyan. Wala tayo dapat, tayo ay non-partisan sa politics. Hindi po. Hindi po pwedeng non-partisan when it comes to justice and righteousness ang simbahan. Tayo po ay partisan for what is just, what is right, and what actually defends the poor and the helpless before us. Posible po na sasabihin natin sa sarili natin, hindi naman kami, hindi namin kompetensya. Pero lahat po tayo, hawak-hawak ang salita ng Diyos. Lahat tayo, merong Biblia. At maliwanag ang Biblia na nagsasabi, we must
defend the rights of the poor and the needy. Pag yun po ay kailangan gawin, kagaya po ngayon, i-defend natin yung ating national treasury sapagkat ito po ang pinanggagalingan ng lahat ng mga kailangan ng ating mamamayan. So we have to speak up dito sa bagay na ito. Hindi lamang po yung mga auditor, hindi lamang po yung mga marunong sa finance. Dahil sinasabi maliwanag na huwag gagamitin ang kapangyarihan para sa pagnanakaw. Kaya, at sino po ang unang-unang casualty ng bad governance? Yung mga poor, yung mga walang kalaban-laban. At ito po dapat ang duty ng simbahan. Maliwanag po yung Proverbs 31 eh. Especially addressed to those who have power, kagaya ni King Lemuel. Lahat po tayo na merong edukasyon, merong konting alam sa scripture, lahat tayo na nalalaman natin what is just, what is right. Pagkatapos, pag hindi nakikita po yun, dapat ipaglaban. Dahil sabi yun po ipaglaban natin ang mga pipi, ang mga hindi makapagsalita. At i-defend ang kanilang mga rights. Lalo na po yung mga destitute, sinasabi. So, hindi po totoo yung sinasabi ng mga tao na walang dapat pakialam ang simbahan dyan kasi politika yan. Hindi po. Everything is a question of power. At tayo ay binigyan ng kapangyarihan, hindi lang yung mga kings, kagaya ni King Lemuel. Lahat tayo ay merong kapangyarihan to step up, no? Bilang simbahan. At ako ay natutuwa ngayon na at least may mga clergy tayo, hindi lahat, pero may mga clergy na tayo ngayon, may mga taong simbahan tayo ngayon na naninindigan na po at tumatayo na po. So let us rise up. Gawin po natin yung sinasabi ng Proverbs 31. Ito po ay isang major task na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Speak up for those who cannot speak for themselves. So yun pong ating pagpunta sa rally bukas ay pakikiisa sa lahat ng ating mga mahihirap. Ito po ay pakikiisa natin sa fact na sobra na po yung corruption dito sa ating bansa at kailangan ng putulin, kailangan ng tutulan. Alam po ninyo, sabi sa scripture, sabi niya, sin is a reproach to any people, no? And righteousness exalts a nation. Totoo po yun. Righteousness exalts a nation. At kapag sobra ng corrupt, syempre magdi-decline din yung bayan. Yung sinasabi, yung unang-una po dyan sa verse na yan, ano? Yung sinasabi na righteousness exalts a nation. Alam po ninyo, kitang-kita natin yan. Halimbawa sa Singapore. Ang Singapore, 80% daw po ng mga nasa bureaucracy ay mga Kristiyano who take their faith seriously. In other words, squeaky clean ang gobyerno ng Singapore. At dahil sa ganon, no? Sila po ay advanced as a country kahit napakaliit. Ang population po ng Singapore is parang mga Greater Manila lang. Napakaliit nila. And yet they have managed to make themselves progressive. They have managed to be a financial capital bilang isang bansa na napakaliit. At kailangan po, dahil yung kanilang bureaucracy, yung kanilang gobyerno, is squeaky clean. Righteousness exalts a nation. Yan po ang sabi ng scripture sa atin. Pero sin is a reproach to any people. Kapag masyado ng talamak ang mga kasalanan, lalo na po doon sa halls of power, no? Marami pong mga corruption dyan sa corridors of power. Pagka ganyan na po ang isang bansa, talagang tayo ay mapapariwara. Ang sin is a reproach to any people. Sabi po ng scripture. At yan dapat we should take to heart. Na kung gusto nating umasenso, no?
We need justice and righteousness sa ating governance, sa ating leadership. Kaya po, dapat magsabi na rin tayo bilang mga taong simbahan. Tama na, sobra na, kikilos na tayo para sa ating bansa. And the Lord go with us tomorrow sa ating rally. At magbigay po tayo ng boses sa marami na hindi makapagsalita. At ngayon naman po, gusto namin na magpaalam din sa iyo. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Congressman Excel Lagman, kina Celia at Nilda na naging mga guest na rin po natin dito sa Isip-Isa. Si Congressman Lagman po ay First District na representative ng Albay. Umaupo siya kanina lamang alas 5 ng hapon due to cardiac arrest. Sabi nga ng kanyang mga kaanak, si Congressman Lagman daw ay he left this world the way he lived his life, with integrity, compassion, and fearlessness. And he fought until the end with a dogged determination, tenacity, and unshakable hopefulness that defined all that he stood for. Siguro po, kung meron mang mga tao na dapat merong unshakable hopefulness, na kagaya po ni Congressman Lagman, tayo po yun. Na we keep hoping, no? Pagka gagawa po tayo ng isang small effort, kagaya ng rally, we keep hoping na sana, no? Ito po ay gagamitin ng ating Panginoon, no matter how small, para magkaroon po ng malawakang justice and righteousness in this country. So, ito po yung ating pakikiramay sa mga kaanak ni Congressman Lagman. Bilang pagwawakas, gusto lamang po namin kayong ma-remind na to like and share yung page ng Isip-Isa at bigyan po kami ng inyong feedback o mga komento sa Isip-Isa. Kung meron po kayong mga suggestions na gusto ninyong iparating sa amin, mga causes na hindi marinig ng taong bayan, ngunit mahalaga, sabihin po ninyo sa amin at tulungan din po ninyo kami to make this program relevant sa inyong mga concerns. So, salamat po sa inyong pakikinig and we want to especially know yung mga feedback po ninyo sa bagay na ito. We are going to do a whole series po ng tungkol sa ating eleksyon at politika hanggang po sa Mayo when we have our May elections. So, samahan po tayo ng ating Panginoon and the Lord bless all of us together as a people and as a nation. Magandang gabi po.